Pagmasdan nyo yung kulay ng tubig sa baha. Ano ang kulay? Kulay ba ng burak o kulay ng dinuguan? O sasabihin ninyo, bakit parang ang tema o ginagamit mong salita, Mr. Autentico, ay parang nang iinsulto? Eh kung maiinsulto ka nga. Kasi pwede ko pang diinan yung salitang yan. Na sa halip na itong tubig baha, tinatanong ko sa inyo, yan ba ay perwisyo sa mga tao, sa mga motorista, sa mga naglalakad o pedestrians o hindi? Walang nanonood sa akin ngayon na kukontra sa sinasabi ko na itong baha na ito ay perwisyo. Kung matino ka, kung wala ka sa katinuan, sasabihin mo, ay hindi perwisyo yan. Diba? Eh yung lamang sakit na dunot niyan pag ikaw ay nakayapak eh. Yung baha niya pagka dumi-dumi. Burak nga eh. Lahat ng klase ng mikrobyo nandiyan. Pero may mga nagtatampisaw na bata dyan, mga naliligo, dyan sa Espanya. Kahit anong dumi niyan, may nagtatampisaw na mga bata dyan. Perwisyo ba o hindi perwisyo? Kung matino ang kukote mo, sasabihin mo sa akin, sasang-ayon ka, tama ka, Mr. Autentico, perwisyo nga yan. Salot ba o hindi salot? Eh ilan na ba ang namatay sa baha? Hindi dahil sa pagkalunod lang ha, kundi dahil nagkasakit ng leptospirosis. Di ba sinasabi ng mga doktor, umiwas kayo sa baha? Yung mga dumi dyan, ng mga daga, kasama na yan sa baha. Ngayon, anong gusto kong mapansin ninyo sa baha? Ano ang kulay ng baha? Ay tingin mo pa lang eh, kulay marumi na eh. Kulay pusali, kulay basura, kulay burak. Lalo na kung hindi nalilinis dyan, yung mga drainage dyan. Eh ngayon, kung sabihin kong yan ay kulay dinuguan, may magagalit sa akin, may insulto. Diba? Kasi kung ako tatanungin ninyo, bilang sagot, sa matagal ko nang gustong sabihin, sana dinuguan na lang ang bumaha eh. Sa halip na tubig eh. Bakit? Eh baka pakinabangan pa yung dinuguan eh. Merong lalamunin ang mga surot at may lalamunin ang mga garapata. Hindi ba yun ang kumakain ng dugo? Surot at garapata? Oh. Ay dugo yun, iba yung dinuguan. Ay saan ba galing ang dinuguan? Oh. Eh kahit saan tayo magpangharap, saan tayo magpakita, saan galing ang dinuguan? Hindi ba't sa dugo? Oh. Sino kumakain ng dugo? Di ba garapata, surot at iba pa? Oh. Kaya kung ako tatanungin ninyo, baka kung ang bumaha diyan sa mga kalsada ay dinuguan, baka may pakinabang pa ang mga kumakain ng dinuguan. Kaya bago mo insultuhin ang isang iglesia ni Cristo na hindi kumakain ng dinuguan, itanong mo muna sa sarili mo kung sino ang kauri mo kung kumakain ka ng dugo. Eh hindi naman ako kumakain ng dugo eh. Saan nga galing ang dugo? Ipaliwanag mo sa akin. Galing yan sa maruming fluid sa katawan ng isang nabubuhay na tao o hayop. Ang tao o hayop, parehong may dugo. At ang dugo, sabi ng mga doktor, isa sa pinakamarumi na bahagi ng katawan ng tao. Kaya tingnan mo pag naglalaboratory to, test, di ba kinukunan ka ng dugo? Diyan nakikita kung anong sakit mayroon ng katawan mo. Ngayon, kung kumakain ka ng dugo, hindi naman siniinsulto ka ng iglesia. Eh bakit pagka ang iglesia hindi kumakain ng dugo, iniinsulto mo? Nung magrally ang iglesia sa EDSA, laban dito sa pagnanakaw at pandarambong ng taong bayan, bakit galit na galit ka sa iglesia? Ang inirarally ng iglesia, yung mga politikong magnanakaw sa bayan, na siyang naging dahilan itong baha. At hindi ka naman tututol sa sinasabi ko, ngayong baha ay perwisyo. Perwisyo sa iglesia, perwisyo sa katoliko, perwisyo sa artista, perwisyo sa mga bakla, perwisyo sa mga tomboy, mga Muslim, perwisyo sa katoliko, perwisyo sa born again, perwisyo sa mga protestante. Eh bakit nagagalit ka sa iglesia? Eh yung rally ng iglesia, rally laban sa idinulot ng pagnanakaw ng taong bayan. Ano inilagay mo sa Facebook mo, YouTube? Dinuguan. Oh. Ngayon, itinatanong ko, ano ang kulay ng baha? Kulay ba ng burak o kulay ng dinuguan? Hihigupin mo ba ang baha? Hihigupin mo ba at lalamunin mo ang baha? Eh alam mo marumi yan eh. Eh ano kinaiba niyan sa dugo? Magtanong ka kahit kaninong doktor kung sasabihin sa iyo na ang dugo ng tao ay malinis. At magtanong ka kahit kanino kung ang dugo ng hayop na kinatay ay malinis. Eh ba't ka kumakain ng marumi? Eh pag kumakain ka ng marumi, hindi ka naman iniinsulto ng iglesia eh. Bakit pag ang iglesia hindi kumakain ng marumi, iniinsulto mo? Yan ang problema dito sa atin, mga Pilipino. Napakakitid ng ating utak. Lawak-lawakan natin. Bakit pag ang iglesia hindi kumakain ng dugo, iniinsulto mo? Bakit ang Muslim hindi kumakain ng baboy? Kaya mo bang insultuhin ang Muslim? Bakit? Takot ka sa Muslim, baka saksakin ka. Matatapang yung Muslim, huwag mong lulukuhin yan. O anong tingin mo sa iglesia? Mababait kami. Kaya kayanin mo na insultuhin. Mali. Kung gusto mong irespeto ka, rumispeto ka sa paniniwala ng iba. Hindi ba Kuya Alexander, Beskida? Eh hindi tayo umuunlad ng mga Pilipino eh.
hinihila nating pababa yung ibang tao. Aling relihiyon sa Pilipinas ang lumaganap sa mundo pero originally nanggaling sa Pilipinas? Di ba, Iglesia? Lahat ng relihiyon dito, kahit Muslim, kahit Katoliko, kahit Protestante, kahit born again, galing lahat sa abroad yan. Hindi ba dapat kahit ano relihiyon mo, ikaw ay isang Pilipinong matino, ikarangal mo ang Iglesia? Eh hindi eh, kasi kinakisnan mo. Galit kasi yung mga magulang ko at lolo ko kay Manalo eh. Inala mo ba kung ano paniniwala ni Manalo? Inala mo ba kung ano paniniwala ng kapwa Iglesia mo? Kaya kung binubuksan yan, para sa ganoon, maging maliwanag yung ating relasyon. Di ba? Hindi yung ikaw lamang ang suntok ng suntok. At ang akala mo, dahil mababait ang Iglesia, salo lang ang salo ng suntok mo. Eh pag ibinuwelta sa iyo, paano ka? Tama ka dyan, Ulrat. Itong paksain ko, walang tumatalakay nito. Namumukod po ang programang ito. Kaya matuwa ka, kaya magalit ka sa aking tinatalakay, wala akong pakialam. Maganda yung autentiko. Kaya nga, pamagat ng programa, autentiko eh. Walang plastikan dito eh. Authentic, original, exclusive, unique. Yan ang ibig sabihin ng authentic. Kasi yung photocopy, hindi yun original. Kinakailangan pang i-authenticate ang photocopy, ang Xerox, para ituring mong katumbas ng original. Yan ang hindi ipinaliwanag ni Atty. Ligutan sa impeachment. Ano niyayabang niya? Eh, photocopy is original. Bugok. Naturingan kang abogado, binubobo mo ang mga tao porque hindi nakapag-aral ng batas. Eh, pulpul kang abogado sa akin. Sinasabi ng Korte Suprema, ang photocopy o Xerox copy, pwede lang yan maging kalibel ng original pag yan ay authenticated. Autentico. Authenticated. Ang pangit mo. Wala kang pakialam sa tinatalakay ko. Kaya alam nila o hindi. Wala kang pakialam. Kaya pala ang pamagat dyan o ang titulo ng ang pangalan mo sa TikTok, ang pangit mo. Isang comment pa, ibablock na kita. Bakit? Nakakabobo ka eh. Oh. Ano, napirwisyo ka sa rally mo? Ay yung katulad mo, ang relihiyon, na nagnakaw sa bayan, hindi ba nakapirwisyo? Eh, bakit ako matutuwa sa iyo? Magpapaka-plastic ako kung ako'y matutuwa sa iyo. Di ba? Talagang nakakagalit at nakakasuklam ang comment mo. Ibablock na talaga kita. Ako pang i-dare mo. Ibabalak kitang ungas ka. Ngayon din. Oh. Hindi kita pang hihinayangan dito. Oh, nakablock ka na. Diba? Dapat maging maliwanag to eh. Ngayon, pinasadahan ko lamang yan. Hindi sapagkat ang aking gustong tumbukin ay isyong pangrelihiyon. Hindi po. Ang gusto ko talagang diinan dito yung baha. At yung mga isyong may kaugnayan sa baha. Gusto ko alam po sa inyo, sa araw ng Lunes magsusuna ang Pangulo. Bagay, alam na ninyo. Binla ko na, Ate Risa Priesa. Bakit parang ngayon lang uli kita nakita? April 25. Good morning. At sa ibang mga sumusubaybay sa akin. Tingnan nyo yung permission ng baha na yan. Mga kababayan. Ano man ang relihiyon mo? Ano man ang politika mo? Ikaw ay liberal, dilawan, pink ka, woke ka, komunista ka, aktivista ka, obispo ka, upari ka. Ang issue dito, pare-pareho tayo Pilipino eh. Ang ginagawa lang nila, inililigaw nila sa kung ano-anong walang kakwenta-kwenta. Dinuguan, iglesia. Ang issue rito, may mga politiko tayong magnanakaw at mandarambong. Nagtiwala tayo sa mga politikong ito, ibinoto natin ito. Nangampanya ang mga ito, nanuyo sa atin, kumaway, kumamay. Nagmano pa sa atin yung iba. Pabeso-beso pa yung iba. Panay pa ang pambubula sa atin. Anong sabi mo, Yaj? O, tatalakayin ko yan. Makinig ka. Bakit hindi ka ba bumuboto? Kung hindi ka bumuboto, ano silbi mo bilang Pilipino? Kung Pilipino ka, wala kang silbi, inutil ka. Yung mga ibinoto mo ba malinis? Bumoto ka ba ng santo o bumoto ka ng politiko? Magturo ka nga sa akin ng politikong malinis. Oh. Gaya ng inyong nalalaman po, sa araw ng Lunes, ang Pangulo ay magsosona. Ano ba yung sona? State of the Nation Address. State, magsasalita siya sa bayan, sa bansa. Ng kanyang talumpati, address. State of the Nation Address. Magpapahayag siya ng kanyang talumpati sa bayan, sa bansa. Anong ipapahayag niya sa bayan o sa bansa? Ano ang itatalumpati niya? Yung kalagayan ng bansa. Kaya State of the Nation. Address. Pahayag ng Pangulo, minsan sa isang taon, na sinasabi sa konstitusyon para malaman ng bayan ano kalagayan ng bansa. Ano kalagayan ng bansa? Ayan, binabaha.
Meron na bang naipakulong ang presidente? Mula nang sabihin niya noong nakaraang SONA 2025. Puro mga nasa oposisyon lamang At ayaw sumunod sa kanila Ang kinakasuhan nila Ultimo walang ninakaw sa bayan. Tulad ni Marcoleta, wala namang ninakaw sa bayan yan. Ginawa nila ng kaso. Yan ba ang kanilang sasabihin sa SONA? Pinakulong namin si Marcoleta dahil tumanggap mula kay Mike Defensor. Kung ang sa SONA mo tumanggap si Marcoleta ng mali-maleta, kaya ipinakulong namin sa Pandarambong. Baka matuwa pa tayo. Yadj, kung ikaw ay magpo-propaganda rito ng katarantaduhan, ibablock din kita. Ha? Tawagan mo ako kung gusto mo makipagdebate sa akin sa doktrina ng iglesia. Hindi kita aatrasan. Pero kung gusto ko sabihin sa iyo bago kita i-block, wala kang pakialam sa pagkakaisa ng iglesia. At wala ka sa posisyon para magsabing ang doktrina dito ay binabago. Ang nababago, yung marumi mong kokote. Baka inggit na inggit ka sa pagkakaisa ng iglesia. Hindi mo magawa. Kaya tinutuligsa mo ang pagkakaisa ng iglesia. Di ba? Anong pakialam mo? Pag bumuboto ka ba, pinakikialaman ka ng iglesia? Oh. Ano yung pagpapaganda sinasabi mo? Sinasabi mo diyan, comment mo, puro katarantaduhan mo lang Puro chismis Diba? Patulad ditong si Sisyo. Oh, ibablock na rin kita dahilan sa inyong pinopost dito, puro katarantaduhan. Walang matututunan tao sa iyo. Oh. Sinasabi mo pagkakaisa sa kurap, ikaw ang kurap. Oh. Anong batas sa pinagbabatayan mo, labing_26? Na pag tumatakbo ang politiko, kailangan nakalagay doon kung sino ang sponsors ng kampanya. Anong batas? Banggitin mo nga sa akin ng batas. Diba? Pag magko-comment ka, huwag kang mag-comment ng kabubuhan. Mag-comment ka na mayroong matututunan yung nagbabasa. Okay? Ngayon, magsusuna ang Pangulo sa araw ng Lunes. Bali-balita na ang PNP ay nakikipag-coordinate sa INC sapagkat magsasagawa rin ang INC ng isang celebration o pagdiriwang na meron ding aktibidad or activity ang INC. Hindi ba sinasabing rally? Basta yan ay pagtitipon at pinapahintulutan naman yan sa ating mga batas. Siguro bahagi ng pagdiriwang ng INC 112th anniversary. Okay? Napapansin ninyo, kahit wala pang social media noon, kahit sa dyaryo, radyo at telebisyon, pagka malapit na ang eleksyon, bumabaha ang pagbati. Lalo na sa anibersaryo ng iglesia. O kaya ay kaarawan ng namumuno o namamahala sa iglesia. Karamihan sa mga bumabati, pero iba, pribadong organisasyon, pribadong tao. Karamihan sa mga bumabati, mga politiko. Sa pagkakataong ito, sasabihan ko ang mga politiko. Ito, aking sinasabi, hindi ito ang opisyal na posisyon ng iglesia. Hindi naman ako tagapagsalita ng iglesia. Ito ay aking posisyon bilang isang nagko-komentaryo sa larangan ng pamamahayag. Karapatan ko yan, kalayaan ko yan. Nasa pamamahayag ako. Walang masama doon sa pagbati ng mga politiko. Lalo na kung ang politiko ay lumapit naman sa iglesia at nagkataong tinulungan at ibinoto ng mga miyembro ng iglesia. Kaya sila lumalapit sa iglesia dahil aral ng iglesia ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng iglesia po, hindi lang naman sa pagboto Sa lahat ng bagay. Sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pagpapalaganap ng aral. Sa anumang gawain na may kinalaman sa kanilang pananampalataya, nagkakaisa ang iglesia. Kaya mali yung sinasabi ng iba na sa pagboto lamang nagkakaisa ang iglesia. Mali. Kung ikaw ay iglesia, bago ka pumasok dito, itinuro sa iyo. Kaya hindi ka mangmang. At kung ikaw ay pinanganak sa iglesia, hindi ka mananatiling iglesia kung hindi ituturo sa iyo kung ano sinusunod dito. Hindi ka bulag na tagasunod. Hindi ka blind follower na dahil kinagisnan mo, yun ang ginagawa mo. Hindi. Pag may wastong isip ka na, itinuturo sa iyo, bakit ka iglesia? Ano ang sinusunod mo sa iglesia? Para hindi ka mangmang sa sinusunod mong aral. Hindi ka bulag na tagasunod. Isa sa itinuturo, bakit may pagkakaisa ang iglesia? Yung pagboto, hindi naman araw-araw yan. Hindi naman taon-taon yan Kaya yung pagboto ng mga iglesia, bahagi lang yan ang pagkakaisa. Mas may malawak na pagkakaisa ang iglesia. Kaya ko sinasabi sa inyo ito, sapagkat maraming walang alam. Ngayon, may mga politiko, sumusulat pa sa pamamahala ng iglesia at humihingi ng tulong para sila ay tulungan. Wala namang masama doon. Talagang ganyan ang politiko, di ba? Politics is addition. Pag politiko ka,
hindi ka nagtataboy ng boto. Ang politiko, nagdadagdag ng boto. Politics is addition. Tayo talagang ayaw sa iyo, wala ka nang magagawa dun eh. Alagang subtraction na yun. Kapag nagdadagdag ka, nagmo-multiply ka rin eh. Nagpaparami ka. Multiplication. Pero pag yung kalaban mo, ginigiba ka at sinisirang ka, gustong mahati ang boto mo, division. Solid na sa iyo, binibiyak pa niya, sinisira ka, para yung kanyang mahihikayat, mapunta sa kanya. Ang tawag doon, division. Pero ang patakaran talaga, sa kampanya at politika ng mga politiko, addition and multiplication. Nagdadagdag ka, nagpaparami ka. Di ba? O, ay nakita mo, nalaman mo, na sa iglesia pala ay may pagkakaisa sa boto. Lumapit ka. Sumulat ka. Ano? Kontrolado nyo mga politiko. Ano ba pangalan nitong kumag na ito? Walang pangalan eh. Ikaw ba eh bakla? Ba't hindi ka magpakilala? Diba? Magturo ka nga ng politiko na kinokontrol ng iglesia. Si Martin Romualdez ba, kontrolado ng iglesia? Si Bongbong Marcos ba, presidente, kontrolado ng iglesia? Nagsasalita ka na para kang gago. Magturo ka ng governor dito o ng mayor dito na kinokontrol ng iglesia. Paano kukontrolin ng iglesia yan? Hindi naman mga miyembro ng iglesia yan. Mga katoliko yan. Kaya ikaw, huwag kang magko-comment na ikaw ay lilitaw na tanga. Oh, alam mo na. O ano masama sa ugali ko? Ang mabuting ugali ikaw. Pag nagsasabi ng totoo, masama. Oh, sige nga. Pag pinaliliwanag ko, wala namang masama doon sa ginagawa ng politiko. Talagang nanunuyo ng boto yan eh. Nanunuyo siya sa Muslim. Nanunuyo siya sa born again. Nanunuyo siya sa mga protestante na bumoboto. Maliban sa saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah, hindi bumoboto. Noong panahon ni Marcos, ipinakulong sila. Later, sa dami ng ipinakukulong, pinakawalan din. Until such time, na nire-respeto ng gobyerno ang mga saksi ni Jehovah or Jehovah's Witnesses sa hindi nila pagboto. Eh, yun ang paniniwala nila eh. Hindi i-respeto mo kung ayaw nilang bumoto. Bagamat tungkulin ng isang Pilipino na ikaw ay bumoto. Karapatan at kalayaan ng Pilipino na bumoto, lalo na siya rehistrado, na butante. Eh, ayaw nilang bumoto. Alam nga naman, kalagkarin mo nga mga yan. Papunta sa presinto. At baka sa loob ng presinto, ang iboto pa niya na kalaban mo. Eh, di wag mo nang piliting bumoto. Ngayon, bumoboto ka, wala namang pumupuwersa sa iyo kung sino gusto mong iboto. In fact, pagka ikaw ay pinuwersa, pwedeng kasuhan yung namumuwersa sa iyo. That is coercion. Eh, hindi ka naman pinakikialaman sa boto mo. Bakit ka naman nakikialam sa boto ng iglesia? Hindi ko makita yung logic ng iba eh. Eh, nagkakaisa sila eh. Anong pakialam mo? Hindi ka naman pinipilit. Eh, gusto ko, ako malaya ako sa boto mo. Eh, di bumoto ka. Sinusundan ka ba ng iglesia pagpasok mo ng presinto? Kung ang ibang grupo, watak-watak sa kanilang pagboto, hindi pinakikialaman ng iglesia yun. Pag ang iglesia ay nagkakaisa sa pagboto, bakit ka naman nakikialam? Hindi ba niya may pilitan? Pinilit ka ba? O hindi ba miyembro nyo pinipilit? Sino may sabi sa iyo? Pag ang isa bang iglesia ni Cristo pumasok sa presinto, may katabi ba siyang ministro? Tinitingnan ba ng ministro yung kanyang balota? Ano sinulat mo dyan? Ang nasusunod sa isang butante, pag nasa loob siya ng presinto, kung sino yung isinusulat niya o sinishade ngayon, yung butante, hindi yung ministro. Naintindihan mo na? Eh kasi, kaya hindi mo naiintindihan, tatanga-tanga ka. Binabanatan mo yung iglesia, hindi mo naman alam yung aral ng iglesia. Dinidiktahan na niya. Sino nagdikta? Ikaw? Yung ministro? Ang ministro, nagtuturo. Hindi diktador. Ang diktador, yung boss mo. Sinuhulan ka ng 1,000. Sa ayaw mo sa gusto, siya ang iboboto mo. Bakit? Binayaran ka eh, sinuhulan ka eh. Yun ang diktador. Sinuhulan ka ba ng ministro? Sinabi ba ng ministro sa'yo? Sa ayaw mo sa gusto, pag hindi ka sumunod. Paano malalaman ng ministro yung katabi mo ba? Sa loob ng presinto? Kaya yung mga nagsasabing, dinidiktahan niya ang mga miyembro ng iglesia, yun ay mga mangmang. Paano madidiktahan ng namumuno sa iglesia ang mga miyembro niya? Nasa loob ba siya ng lahat ng presinto? Para matiyak niya na yung isinusulat ay kung ano yung pinagkaisahan. Minsan yung iba kasi, pag nagsasalita, hindi ginagamit ang sentido común eh. Kung ano yung chismis na narinig, kung ano yung kanyang napanood, kung ano yung kanyang nabasa,
ano ang namanan niya sa kanyang lolo o sa kanyang magulang, yun na yung katangahan na hanggang mamatay siya, dala-dala niya sa libingan. Kaya ka nga binigyan ng kukote para mag-isip eh. Di ba? Bakit lumalapit ang mga politiko sa iglesia? Dahil naniniwala ang politiko may pagkakaisa sa iglesia. At ang politiko, hindi mo pwedeng sisihin. Bakit? Ang politics, addition, multiplication. Hindi ka nagtataboy o nagbabawas ng boto. Nagdadagdag ka at nagpaparami ng boto. Kung ikay politikong tumatakbo para magtaboy ng boto, bakit ka pa tumatakbo? Ikaw ay politikong siraulo. Di ba? Kaya ka tumatakbo. Kaya ka nanunuyo ng boto at nanliligaw. Gusto mong madagdagan. Dumami ang boto mo. At hindi naman masama na lumapit ka sa mga Muslim, lumapit ka sa mga Protestante, lumapit ka sa born again, lumapit ka sa mga hindi naniniwala sa Diyos, na butante rin, lumapit ka sa iglesia. Bakit na galit ka sa iglesia? Ang iglesia ba nang hihila ng politiko? Lumapit kayo sa amin. Hindi. Ang politiko ang nagpapa-schedule para pumunta sa opisina ng iglesia. Kaya hindi pwedeng magmalaki ang politiko. Sasabihin ng politiko, hindi ka naman kailangan sa iglesia. Wala ka namang value sa iglesia. Kaya isang kamangmangan yung sinasabi na nagko-comment para kontrolado nyo anya ang politiko. Si Martin Romualdez ba? Kontrolado ng politiko? Sige nga. Si Vice President Sara Duterte ba? Kontrolado ng iglesia? Kasi yung iba nakikichismis. Katulad ng isa nagko-comment dyan, wala kang personal knowledge. Sinabi ba sa iyo ni Bongbong, o ni Inday, o ni Martin Romualdez, o ni Win Gatchalian na kontrolado sila ng iglesia? Eh kung wala sinasabi sa iyo, chismis ang alam mo. Sinabi ba sa iyo ni Gob o ni Mayor, kontrolado sila ng iglesia? Kailan sila kinontrol ng iglesia? Hindi naman sila hinila ng iglesia para bigyan ng boto eh. Sila ang lumapit sa iglesia. Sumulat pa sila. Ano? Nang sumulat ba ang politikong ito? Alam niyo pag lumalapit ang politiko sa iglesia, hindi naman tinitingnan ng iglesia ano relihiyon mo eh. Hindi. Dahil naniniwala ang iglesia. Ulitin ko ha, personal kong opinion ito. Hindi ito ang posisyon ng iglesia dahil hindi naman ako tagapagsalita ng iglesia. Pag lumalapit ang politiko sa iglesia, hindi niya tinitingnan ang relihiyon ng iglesia. Ang tinitingnan niya, ano ba ang gagawin mong mabuti sa bayan? Kaya pag sumusulat ang politiko sa iglesia para humingi ng boto, sinasabi niya ang lahat ng mabuti sa kanya. Natural, alam mo naman pasamain mo yung sarili mo. Ako po ay walang hiya, galing po ako sa dinastiya o pamilya ng mga tarantado. Sana po iboto niyo ako. Hindi. Siyempre isusulat niya lahat doon, lahat ng pampapugi at pampapaganda sa kanya. Tama o mali? At sinasabi niya, kalakip po nito ang aking personal information. Saan ako nag-aral, ano tinapos ko, at narito rin po ang ating mga accomplishments at mga ginawa ko, at mga plano kong gagawin pa. Mali ba yun? Tama yung ginagawa ng politiko na yun. Magpapakilala ka, sasabihin mo kung ano programa mo, at syempre yung sinusulat mo sa programa mo, ano makabubuti sa bayan. Hindi ka naman magsusulat doon na sinasabi mo ako po ay magiging abusado. Pag ako po ay mayor na o gobernador, pag ako po ay pinuna, cyber libel dito, cyber libel doon, demanda dito, demanda gagawin ko sa pupuna sa akin. Meron bang sinusulat na gano'n na politiko? Wala. Lahat ng kabaitan ng isang nanliligaw na politiko, sinasabi niya yan sa kanyang sulat sa iglesia. Kulang na lang gawin niya santo yung sarili niya eh. Hindi naman siya pumunta sa iglesia, sasabihin niya, sana po iboto niyo ako mga kapatid kasi ako po yung diablo o demonyo. Hindi. Sinasabi niya, ako po kasi kulang-kulang na lamang ipagtayo na ng altar para maging santo. Totoo, hindi totoo. Di ba? Kulang na lang sabihin niya, demonyo yung kanyang kalaban eh. At siya ang santo eh. Pero hindi niya na sinasabi yun. Sinasabi na lang niya kung ano yung sarili niya. Ano? Magturo kayo sa akin ng isang politiko na nang lumapit sa iglesia, sinabi niya sa iglesia, mga kapatid, ginoong ministro, iboto niyo po ako at ako'y magnanakaw sa pera ng bayan. Meron bang ganon? Pagkaisahan niyo po ako, ako'y mandarambong at wawalang hiyain ko ang mga Pilipino. Kaya na iglesia, kaya na katoliko, protestante, born again, saksi ni Jehovah, Sabadista, Muslim, o walang reliyon. Pag ibinoto niyo po ako ng may pagkakaisa, wawalang hiyain ko ang mga Pilipino. Meron bang ganong politiko? Wala. Sabi ko nga sa inyo, kulang na lang gawin niyang santo yung sarili niya eh. So, kasalanan ba ng iglesia kung iboto yung politikong yun? Wala naman siyang ganong isinulat eh. Wala siyang ganong ipinangako. Pero na mapapwesto siya, lahat ng kawalang hiyaan sa Pilipino. Kaya ay Muslim, Katoliko, Protestante, saksi ni Jehovah, born again o iglesia. Lahat ng kawalang hiyaan, pang-aabuso, pagnanakaw at pandarabong at panggigipit, ginagawa ng ibang politiko, maraming politiko. Hindi ko nila lahat. Pero yan ba sinasabi nila sa taong bayan? Pag sila'y nangangampanya? Hindi. Hindi ba pinapangako nila sa atin kung ano maganda?
Na sinasabi nila, meron po ako panukalang proyekto, ganito. Ganito po sana ang balak ko. Ay, hindi po ako gagamit ng pera ng bayan. Bubunot po ako sa sarili kong bulsa. Katunayan nga po hindi pa ako napapapwesto marami na akong nagawa at natulungan. At hindi lang ikaw ang pinangangakuan na Katoliko. Hindi lang ikaw ang pinangangakuan na Protestante. Hindi lang ikaw na Muslim o born again ang pinapangakuan ng magandang gagawin niya. Kahit ang iglesia pinapangakuan niya. Bakit? Kasi ang iglesia ng mga butante, katulad mo ring Pilipino. Ano man ang relihiyon, pare-pareho tayong Pilipino. Pare-pareho tayong nagtiwala. Ki ikaw ay dilawan o pink, ki komunista ka o aktivista, ki obispo ka o pare, o pastor ka ng anumang relihiyon, Pilipino kang pinangakuan ng mga politiko. At karamihan sa mga politikong ito, Katoliko. Hindi iglesia. Hindi born again. Kaya kung ang politiko ay magnanakaw, mandarambong, hindi mo kasalanan bilang butante. Nagtiwala ka lang Hindi ka bobo bilang butante. Hindi ikaw may diferensya. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagtiwala ka lang sa jowable mo. Ang tamis kasing magsalita ng jowa mo. Hindi mo kasalanan. Na ikaw ay umasa. Kay boy paasa. Hindi mo kasalanan na istapador pala o manluloko ang nagpaasa sa'yo. Hindi mo kasalanan na scammer pala yung politiko. Hindi mo kasalanan bilang butante, anuman ang relihiyon mo, na nambudol ang politiko sa iyo. Kasalanan yon ng politiko. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Gets na? Kung hindi mo dapat sisihin ang sarili mo dahil ang gumawa ng katarantaduhan at lahat ng kagaguhan at pang-uulol sa bayan ay ang politiko, bakit mo sinisisi ang Iglesia ni Cristo? Katulad mo rin ng Iglesia ni Cristo na niloko. Ano man ang relihiyon mo. Bakit? Pare-pareho tayong Pilipino. Bakit ka nagagalit sa kapwa mo Pilipino? Na hindi naman nanloko. Kasama nga sa mga niloko Kasama nga sa mga binudol Huwag mong sisihin yung butante. Katulad mo rin siyang butante Pare-pareho tayo ng tiwala Ang hanapan mo, mag-demand ka, sisihin mo yung nanligaw sa iyo na politiko. Kasi siya ang sumira sa social contract. He breached the contract. The corrupt politician breached the contract. What is this contract? This is the social contract. What is a social contract? Social contract is an agreement between the voters or the governed and the governing politicians. That they will entrust the governing politicians with their votes on the condition and based on their agreement that these politicians entrusted with our votes will serve with integrity, honesty, efficiency, and all responsibility. But the politician committed an estafa. The politician became a scammer. The politician became dishonest. So sino ang sisisihin mo? Yung sarili mo? Yung ibang botante? Hindi. Ang sisihin mo, yung dapat managot sa pagnanakaw, pandarambog, sa bilyon-bilyon at trilyon na buwis mo, buwis ng taong bayan. Hindi ang sisisihin mo, Iglesia. Hindi ka magpapaulan ng dinuguan sa social media. Gets mo na yung pinaggugutan ko. Nasundan mo na. Ay, pag hindi mo pa rin nasundan, napakahina na ng ulo mo. Ewan ko kung anong pangklaseng paliwanag. Sabi rito na nagko-comment Sabi ni ACE, huwag umasa para di masaktan. Sabi naman ng iba, hindi ba dinaan niyang masaktan basta natutong magmahal. Yun ang masakit It is better to love and be hurt than not to love at all. Mabuti na niya nagmahal at nasaktan kaysa hindi nga nasaktan, hindi naman natutong magmahal. Wala naman tayong kasalanan mga butante. Iglesia ka man, Katoliko ka man, Protestante ka man, Muslim ka man, o born again. Wala ka mang relihiyon, hindi ka man naniniwala sa Diyos, basta butante ka. Wala naman tayong kasalanan Alam niyo kung sino may kasalanan? Yung mga nagpaasa. Yung mga pinagkatiwalaan natin, yung mga jowa natin, kuno. Kaya nga binibreak na natin Nakikipag-break na tayo sa kanila. Huwag kang magpakamartir. Sa madaling salita huwag kang magpaka-loyalista nga. Masama ba ang pagiging loyalista? Hindi. Masama ba ang pagiging loyalist? Hindi. Masama ba ang pagiging loyal? Hindi.
Pagiging loyal, pagiging honest, di ba? Eh, kailan nagiging masama ang pagiging loyalist? Pag ikaw ay loyalista nga, kaya huwag kang tatanga-tanga. Tinatanga ka na nga eh. Labs na labs mo ka. Di ba? Palagay ko. Uli, ano ang kulay? Noon tubig baha sa Metro Manila. Kulay burak o kulay dinuguan? Sabihin ng iba, parang Mr. Authentic ko nakakasakit sa damdamin ang iyong sinasabi. Eh pag iniinsulto mo ang iglesia, di mo naman iniisip kung nasasaktan sila eh. Kung gusto mo ng pag-ibig at pagmamahal ang ikalat mo at ang ipamahagi mo. Eh nagkakalat ka ng pag-iinsulto. Pag ibinalik sa iyo, nagagalit ka. Gusto mo ikaw lang ang iinsulto. Gusto mo ikaw lang makakapanakit. Ayaw na ayaw mong masasaktan. Hindi ba ganyan yung mga feeling pa-victim? Aray ko, sabi ni JC. Ito ba tinatalakay ko, JC? Totoo o hindi totoo? Pag hindi totoo, wag na kayong manunood sa akin. You can block me on all your life. Kasi yung mapapakinggan nyo sa akin, mapapanood. Hindi nyo mapapakinggan sa iba, kahit sa nasyonal. Talagang pinapaksa natin dito, tinatalakay. Ang ayaw paksahin at ayaw talakayin ng iba. Kasi ang programa natin, autentiko eh. Eh kung hindi natin papaksain at tatalakayin, bakit pa tayo nagprograma na ang pamagat ay autentiko? Kaya nga authentic eh. Diba? Hindi na nga tayo gumagamit dito ng mga salitang malalalim na mahirap unawain. Yung madaling unawain. So alam mo na kung bakit nagkakaisa iglesia. Kasi yun ang paniniwala nila. So alam mo na kung bakit hindi bumoboto ang mga saksi ni Jehovah o Jehovah's Witnesses. Eh paniniwala nila yun eh. Alam mo na kung bakit hindi kumakain ng dinuguan ang iglesia. Eh hindi ko pa alam. Eh pag iniimbitahan ka, sumama ka at makinig ka sa doktrina o pamamahayag tulad sa Lunes. Meron pong pamamahayag ang iglesia. Buong mundo, lahat ng lugar na mayroong iglesia, iniimbitahan ka, abay sumama ka. Sumasama ka nga doon sa mga chismoso at chismosa eh, na naninira sa iglesia eh. Bakit hindi ka sumama sa nag-iimbita sa'yo sa iglesia para malaman mo? Totoo ba yung ipinaninira nila sa iglesia? Hindi mababalansin mo ngayon. Matitimbang mo. Makapagtatanong ka doon sa ministro. Bakit nga ba hindi kayo kumakain ng dinuguan? Kasi sabi nung nanay ko o lolo ko o nagsismosa kong kapitbahay, kaya raw kayo hindi kumakain ng dinuguan dahil wala kayong dugo sa katawan. Ito challenge ko sa inyo. Pagtanong kayo kahit kaninong doktor, aling fluid na galing sa loob ng tao ang hindi marumi? Yun nga lumalabas na sipon eh. Sa ilong ni Atty. Ligutan sa impeachment eh. Malinis ba yun? Tabi-tabi po sa mga nag-almusal kumakain. Yung tumutulok sa bata, sa tenga niya, malinis ba yun? Yung kinakain ng mga pinks na isinusuka nila dati. Tapos kinakain uli nila yung isinuka nila na galing. Siyempre, pag isinuka mo, galing sa bituka mo. Kaya isinuka mo, yun ayaw ng bituka mo. Inilabas ng katawan mo. Hindi kaya ng katawan mo eh. Ang init sa loob nun eh. Kinakain ng mga pinks. Malinis mo yung kinakain nila na suka. Kung tanong kayo kahit kaninong doktor, yung bang dugo sa katawan ng tao, malinis ba yun? Pinipili pa ng tao yung kinakain niya at iniinom niya. Hindi umiinom ng tubig ang tao galing sa baha o galing sa kanal. Pero ang hayop, umiinom sa tubig kanal at nagiging bahagi ng dugo ng hayop. Bakit mo kayong kinakain yung galing sa dugo ng hayop? Hindi pa tayo nagtatalakay tungkol sa Biblia. Ang tinatalakay natin dito, medical knowledge. And I'm sharing that to you for you to be informed. You better ask any medical practitioner, any doctor. Yung hinuhugot sa yung dugo for lab test, malinis ba yun? Tao yan. Ang tao, hindi mo basta makapainom sa tubig ba? O sa kahit saan. Mapili ang tao. Wala naman sigurong matinong tao, no? Naiinom dyan sa maruming tubig. Pero yung hayop, iniinom dyan. At yung iniinom na, nagiging bahagi ng kanyang dugo. Hindi ko kayo iniinsulto. Sinasabi ko sa inyo kung ano totoo. Kung tanggapin nyo yung totoong sinasabi ko, salamat. Kung ayaw nyo, matanda na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ay bakit nga po ba kayo nagkakaisa sa pagboto? Yan dapat ang inaalam mo. Hindi yung katulad ng iba, nakasagap ka ng chismis, yun ang ikinakalat mo. Kaya ka nagiging chismosa eh. Wala kang personal knowledge. And under the rules of court, sabi ni Atty. Binluan sa impeachment, Rule 130, Section 22, the person can only testify based on his personal knowledge. Pag wala kang personal na alam, chismoso ka. Kaya wala kang karapatang tumistigo sa hukuman. Ano yung sasabihin mo ron, chismis? Sabi po ng kapitbahay ko eh. Sabi po ni Las Cañas eh. Ano yung sinabi ni Las Cañas? Ito po yung papel. Notaryado ba yan? Hindi. May pirma ba ni Las Cañas yan? Wala. Ay, hindi pambalot ng tinapa yan. Kung tawagin ng mga abogado eh, mere scrap of paper. Pambalot ng tinapa.
Eh di hindi ebidensya. Bakit paniwala ka ron? Eh kung sa ordinaryong tao na hindi nag-aral ng batas, naniniwala ka ron, baka excuse ka pa, wala kang alam eh. Pero abogado ka, naniniwala ka ron. Eh napakagago mo namang abogado. Sino ba naging profesor mo? Para maniwala ka ron. Di walang pirma ni Las Cañas. Hindi notaryado. At yung nagsasalita tungkol doon, wala siyang alam doon. Sabi daw nila Las Cañas, double hearsay. Narinig daw kay Bato, triple hearsay. Sabi daw ni Inday Sara kay Bato. At sabi ni Bato kay Las Cañas, quadruple hearsay. Hindi lang yan, isang hearsay. 4 na patong ng chismis o sabi-sabi. Ano sabi ng matatanda? Ang nakikinig sa sabi-sabi, may eng-eng sa sarili. Pansamantala, nagpapaalam po si Mr. Autentico Joey Lipa, dumating ang sandali ng pangsamantala nating pag-iwa-hiwalay until Monday, July 27. Advance, successful sona kay BBM. Ano kaya ang mga sasabihin niya? At advance, happy 112 years or anniversary sa Iglesia ni Cristo. Sa mga politikong babate, ngayon ko lang sasabihin ito. Matagal na akong botante. Matagal na. Nakabahigit 10 boto na ako sa mga politikong babate sa Iglesia. Kahit hindi na kayo bumate, huwag na lang kayong magnakaw sa kaban ng bayan. Maligaya na ang mga miyembro ng Iglesia doon. Babati ka, magnanakaw ka naman sa opisina mo ng pera ng taong bayan. Eh di, niloloko mo la Iglesia, niloloko mo pa ang mga Katoliko, niloloko mo pa ang mga Muslim, ang mga born again at Protestante. Pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos na bumoto sa iyo, niloloko mo bilang politiko. Bakit? Eh habang bumabati ka ng happy anniversary sa Iglesia, nandadampong ka naman at magnanakaw ka naman. Pag pinupuna ka, idinidimanda mo ng libel ang pumupuna sa iyo. Eh di tarantado kang politiko. Dapat sa iyo sa susunod, huwag ka nang iboto.